Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng Filipino-style spaghetti. And here are the following ingredients. Minced pork, minced beef, hot dogs. Pwede din kayong gumamit ng spam kung gusto nyo. Minced garlic, onions, salt and pepper to taste, cheddar cheese, spaghetti noodles, at gagamit tayo ng spaghetti sauce Filipino style. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng ordinary tomato sauce or yung bolognese sauce. So, kung gagamit kayo ng tomato sauce, ang gagamitin nating pangpatamis ay condensed milk. At gagamit din tayo ng oil for sauteing. Gagamit din tayo ng tamis-anghang banana sauce. So, ang ating first step, magpainit lang tayo ng konting oil dito sa ating pan. And then, igisa na natin yung ating garlic and onion. So, make sure na gisang-gisa ito hanggang sa medyo lumambot na. So, malambot na yung ating garlic and onion. So, igisa na natin yung ating pork at saka yung beef. Ang ganyan lang natin yung paper. Okay. So, dinudin lang natin na ito. And then yung ating beef. Make sure na durog na durog ito. Ayan. Make sure na talagang hiwa-hiwala yung ating giniling. So, make sure na durugin natin siya. Maigi. So, continue lang natin to hanggang maging gisang-gisa at golden brown na itong ating giniling. So, ayan. Gisang-gisa na yung ating giniling. So, pwede na natin isama yung ating sauce. Ang turo sa akin ng mami ko, for every kilo daw ng pasta, kailangan ganun din ang ating giniling. Kumbaga, 1:1 ang proportion. So, tuloy lang natin ito. Okay, second one. And then, haluin lang natin ito maigi. Okay. Sama na rin natin yung ating banana ketchup. O, diba? Pinoy na Pinoy. I'm just using half of the butter. So, we'll mix it. And then, pakuluin lang natin to. We will simmer this for a few minutes hanggang sa maluto yung ating giniling. So, yung ating pouch ng spaghetti sauce, nilagyan ko lang ng konting tubig para simutin lang yung mga naiwan. So, sama na natin. Konting-konti lang. So, we'll continue to cook this bago natin timplahan. So, while waiting for our sauce, nagpakulo na ako ng water dito sa ating pan. Lulutuin na natin yung ating noodles according dun sa instructions sa packaging. So, nilagyan ko na rin to ng a drop of oil and a bit of salt. So, ilagay lang natin yung ating noodles. And then, make sure na haluin natin to para hindi siya magdidikit-dikit. So, using a big fork, so, haluin lang natin. So, mas maganda kung medyo, kung gusto nyo, hatiin nyo sa gitna itong noodles para hindi naman masyadong malaki. Dapat hiwa-hiwalay yung ating noodles. So, this instruction sa packaging, kailangan 11 minutes to cook. So, balik-balikan na lang natin ito mamaya. Make sure na halu-haluin nyo occasionally para hindi manikit. So, halo nyo, itak-tak-tak-tak nyo para medyo maghihiwalay siya.
And make sure na mahalong-halo nyo sa ilalim para hindi didikit doon sa kasirola. So, pag medyo hiwa-hiwalay na siya, pwede nating on and off lang natin haluin. Not necessarily continuous yung stirring. So, i-check natin yung ating noodles kung luto na. So, kuha lang tayo ng isang piraso. Be careful at mainit. And then, to check it, i-gano nyo lang na parang goma. Kailangan elastic na siya. And then, of course, tikman nyo. So, ayan, malambot na. So, switch off na natin to. Make sure na hindi nyo i-overcook yung noodles nyo. Otherwise, lalagsak ang inyong noodles. Ito na yung ating noodles. So, i-drain lang natin siya on a running cold water para ma-stop yung cooking process. So, make sure na talagang malamig na yung noodles nyo para hindi siya mag-continue yung pag-cook. Ma-overcook. So, i-drain lang natin maigi. And then, lagyan lang natin ng konting oil para hindi naman manikit yung noodles. So, once in a while, don't forget to stir your sauce para hindi din naman manikit sa ilalim. So, medyo palalaputin lang natin yung sauce. So, pwede na tayong magtimpla. So, tikman na natin kung okay lang yung ating tamis kasi dahil tamis ang hang na yung ginamit tamis sweet style na yung sauce na ginamit ko. Para sa akin tama na yung tamis niya. So kung gusto niyo pa na medyo matamis pa ng konti, mag-add lang kayo ng konting condensed milk ang gagamitin yung pampatamis kesa sa sugar. So maglagay na tayo, medyo matabang So lagyan natin ng konting salt and pepper. So, adjust nyo na lang yan according to your taste. Then, haluin lang natin maigi. So, malapit na to kasi malapot na yung sauce natin. So, this been simmering for 15 minutes now on a low heat. So, konti pa kasi medyo gusto ko yung talagang malapot yung sauce. Bago natin ilagay yung hotdog. So, ayan. Malapot na siya. So, this been simmering for 20 minutes now. So, i-add na natin yung ating hotdog. So, as I said earlier, pwede kayong gumamit ng luncheon meat like Spam as an alternative sa hotdog. Haluin lang natin ito maigi. And, maglagay lang tayo ng ating cheese sa ating sauce. So, nasa sa inyo yon kung gaano karaming cheese ang ilagay nyo. Mas marami, mas masarap. Then, haluin lang natin maigi. And maybe another 5 minutes to simmer. And then, this is ready. So, adjust nyo na lang yung alat at saka yung tamis according to your taste. So, i-simmer ko ulit for another 5 minutes and then isi-switch off ko na to. So, eto na ang ating Filipino-style spaghetti. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!